Lalo pang lumakas ang bagyong Uwan na posibleng maging isang super typhoon. Pinaghahanda na ng Pag-asa ang 8 probinsya sa norte na direktang tatamaan nga nito. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano-ano ba yung mga lugar na direktang ang tatamaan itong si bagyong Uwan? Nikki, base nga sa latest forecast ng Pag-asa, ito ang mga lugar ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur at La Union. Tinataya rin yung malakihang pagbaha sa mga lugar na yan dahil nga sa pag-apaw naman ng mga ilog. As of 2:25 ngayong hapon ay itong si Bagyong Uwan ay nasa side na nga nitong Eastern Visayas at tatahakin nito yung Aurora at Isabela. Sa ngayon ay tinitingnan pa rin yung mga posibilidad ng malakihang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa, lalong-lalo na sa Northern Luzon, Central Luzon at maging dito sa Metro Manila. Ngayon ay pinaalala rin ng Pag-asa na tatama rin itong si Bagyong Uwan dito nga sa mga lugar na tinamaan din ng Bagyong Tino, doon naman sa Eastern Visayas, Central Visayas at maging sa Bicol region. Sa ngayon ay tinitingnan din nila yung ilang mga waterways na nasa mabababang area gaya na lamang sa Central Luzon, partikular na dito sa Pampanga, sa may bahagi nga nitong Pampanga River. Sa buong maghapon naman ay nag-ayos na rin yung ilang mga agency, lalong-lalo na nga itong DSWD na meron na ring inihanda na 2 milyong kahon ng relief packs para nga sa posibilidad ng mga mag-evacuate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung PCG naman o yung Philippine Coast Guard ay nag-deploy na ng 200 personnel na well-trained naman sa search and rescue operation at maging sa ilang mga medical mission. Nikki. Dito kasi sa Metro Manila, no, kung titingnan mo yung panahon, maaraw pa. So dyan ba sa mga lugar na mas tatamaan, kasama na rin ang Metro Manila, mga anong oras kaya tayo makakaramdam ng kakaunting pag-ulan? Nikki, sabi nga ng Pag-asa, magsisimula yung makulimlim na panahon simula bukas ng umaga. Pero yung mga pag-ulan, asahan daw natin yan ng bukas ng gabi at yung sa oras na maglandfall na nga ito, yung Bagyong Uwan, doon sa mga directly hit areas na binanggit natin kanina, asahan na yung pagtagal ng pananalasa nito ng 8 to 10 hours na lalo na pag naglandfall na nga ito o tumama na dito nga sa lupa. Ngayong araw, no, sinabi nga nito nga Pag-asa na hindi pa makakaranas ang Metro Manila ng mga malalakas na pag-ulan. Kaya naman sulitin na rin natin yung mga oras na ito para makapaghanda at para i-prepare na rin yung mga dapat pa nating dalhin sakaling magpatawag na nga ng force o preemptive evacuation. Nikki. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawid, live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.